Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Totoo kaya ito mga kabibig na si President Trump sekretong tinutulungan ang Duterte PDP laban para manalong mga kabibig? Nako, anong klaseng chismis yan kabibig? Maraming nagsasabi na baka estilo ito ni Trump na hindi mo na siya nag-iingay sa ICC ni Duterte, dapat talaga yan siguraduhing manalo ang PDP laban. Siguraduhing manalo ang kaalyansa ni BBM. Ni BBM ba? Ni Pangulong Duterte? Si BBM. Alam nyo ba, kabibig, may nababasa akong mga blind item, mga kabibig. Sabi ni Rigoberto D. Tinglao, Trump inadvertently helping Duterte. Tycoons who had supported BBM saying now they have to save their money and can't afford funding his candidates. Hala ka! So ang ibig sabihin mga kabibig, itong mga business tycoons ay parang nagising na. Sinusuportahan niya ang alyansa ni BBM, ramdam nila na matatalo o natural. Doon ako sa totoong mananalo, the boat is sinking nga. And knowing itong mga tycoons na ito ay mga baka mga to ni Trump, di ba? Ito pa, BBM senatorial candidates, local leaders no longer campaigning or defecting to Duterte. Their funding daw has stopped. So, hindi na daw kinakampanya di umano ng mga local leaders ang BBM na mga alyansa. Ang iba, ang ginawa ng mga local leaders, dinadala na nila ang Duterte. Nako. Kasi daw, ang funding daw ng BM senatorial candidates ay hindi na daw naibigay, na-stop na daw. Ito ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang yan. Ito, nabasa ko lang ha at i-interpret. Mga chika-chika lang to kabibig pa. From Rigoberto D. Tinglao. Knowing Rigoberto D. Tinglao, marami na yung mga sources din yan. Di ba? Sunod nating basahin. Ito na. Pacquiao has cut his price for his Forbes Sparks home from 2 billion to 1 billion. No takers. Wala nang bumili. No campaign money now. Wala nang campaign money si VBE. Si Pacquiao, ito pa. Patay. The usual tycoons BM has been armed twisting for campaign funds are away now for Holy Week vacation in off-the-grid locations. Their secretaries daw, can say when they'll be back. Naku po, paano yan? Yun na nga ang sinasabi ng mga iilan na parang iba na ang nangyayari ngayon. Kasi sa latest survey mga kabibig, ito ha, sa latest survey, pakita ko sa inyo ang latest survey ha. Meron pang blind item si Maui Spencer mga kabibig. Ano ba yan kabibig? Ang dami mong dalang chika. Sige, ito ang blind item ni Maui Spencer. Ano yan? Tingnan nyo. Sabi ni Maui Spencer, sino-sino itong mga senatorial candidates ng UAM na pinapaatras na ng pamilya sa pagtakbo dahil namumulubi lang sa gastos at baka matalo lang. Halak. Sino kaya itong mga senatorial candidate na ito na sabi ng pamilya, stop na kayong mag-ano. Kasi matatalo talaga kayo sa PDP laban sa Duterte. Ramdam nila na parang hindi na sila makakabangon Parang iba ang ihip ng hangin na. Kasi nga, mga kabibig, mas inuna pa ng kanilang leader ang pagpapa-aresto ni Tatay Digong papuntang ICC. Malaking epekto ito, nagising ang maraming DDS. At hindi lang nagising ang maraming DDS, marami ang sumasimpatya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas lalong nagalit ang mga tao
sa BBM administration. Sinong naapektuhan? Di, ang alyansa ni BBM. Kaya itong si Aimee, strategist, umalis agad sa alyansa kasi alam niya madadamay siya. Masisira ang pangalan niya. Anong ginawa niya? Kailangan ma-maintain ang friendship niya kay Sara Duterte. Kasi alam ni Aimee na tatargetin talaga ng madlang people ang alyansa ni BBM. Tatargetin talaga at hindi yan iboboto. So si Aimee, matalino, friendship pa sila ni VP Sara, sinunggaban ang oportunidad. Nagpa-Senate hearing, na-appreciate naman na maraming Pilipino ang ginawa ni Aimee Marcos sa Senate hearing. Akala natin kaek-ekan na lang yung Senate hearing ni Aimee Marcos. Hindi pala. Maraming nabunyag. At nang nabunyag yon, mas lalong nalugmok ang alyansa ni BBM. Mas lalong nagalit ang mga tao sa BBM administration at sa alyansa. Damay-damay talaga ang senator ni BBM. At nabigla na lang tayo na itong si Camille Villar ay inendorso ni VP Sara. Knowing itong mga Villar is on the side of mga Duterte. Di ba sabi ni Cynthia Villar na hindi niya sinang-ayunan yung pagdakip at pag-aresto ni Pangulong Duterte at dahil doon parang lumambot ang puso ng mga Pilipino sa mga Villar. Diba? At wala namang hidwaan ang mga Villar at mga Duterte. Kaya safe na safe si Camille Villar ngayon. Mas lalong madaming boboto kay Camille Villar kumpara kay Aimee Marcos kasi meron pang kulang pa. Sabi ng iba, sige, iboboto natin si Aimee kung aamin siya na bangag ang kapatid niya. Grabe naman ang mga netizen. Madaming request ang mga netizen, Senator Aimee Marcos. Pagbibigyan mo kaya, Senator Aimee Marcos. Kasi, alam mo na ang social media, kung anong post ng isang netizen, share yan. At yung iba, agree sa mga statement ng ilang netizen. Sige, bubutuhan ko si Aimee kung aamin siya na ang kanyang kapatid ay bangag. Hala ka. Kung aamin si Aimee na kapatid niya ay bangag, tama ang kung aamin pwede yung maging ebidensya ni na Maharlika at Harry Roque na ngayon ay pinapakakasuhan or kinasuhan na ng NBI, 'di ba? At ang kanilang testigo ay si Pebbles Talaquera. 'Di ba kabibig? So, parang nakita nyo, connect lahat. At sino ba ang main actor nito? Si Duterte. Ay, 'di ba mga bibig? Ito mga kabibig, ang latest, ngayon ito yung latest na survey from, tawag dito? Ito, final results, April 16 Senator Candidates Preferences, May 2025 election from Correct Movement Moderated Public Forum. Ang Duterte ay comprised of top 10 seats in the last 4 of them, Lambino, Bundokino, Marcaluta, openly pushing or supporting constitutional reforms. Tapos, pasok na pasok sila kabibig. I-share ko sa inyo I-share ko yung latest na survey na ito para makita ninyo na talagang hindi nakapasok ang alyansa ni BBM. Tingnan nyo kabibig. Ito kitain naman. Kita ko sa inyo. Number 1 si Bongo, number 2 Marcoleta, De La Rosa, 3rd Bondok, 4th, 5th si Rodriguez, Lambino, 6, 7 si Mata, Hinlo, si number 8 Salvador, number 9, number 10 si Kibuloy. Sumunod Aquino, Pangilinan, Mendoza. Ito mga kambing. So kaya nga sabi nila Duterte pero wag hayaang makapasok ang mga kakamping. Sabi ng iba, bahala na. Botohan nyo si Camille Villar or si Aimee Marcos. Pwede pa naman niyang makausap ni VP Sara, pero itong Aquino, Pangilinan, Mendoza, imposible talaga. Baka itong tatlong ito ay pwedeng kaalyansa ni Risa Hontiveros at iba para ipabagsak ang mga Duterte at ma-impeach si VP Sara. Kaya wag daw hayaan makapasok si Aquino, Pangilinan at Mendoza. Di Guzman, Matula at yung mga kakamping. Ito Ito yung ranking mga kabibig Kita nyo naman dyan
Yan ang ranking. So, Aquino, Pangilinan, Mendoza. Sabi ng iba, hayaan na lang natin si Amy makapasok or si Camille Villar or si Hunasan. Makapasok sila para safe na safe pa rin si Inday Sara. At sabi pa dito daw, parang nalungkot si Tatay Digong. Oo. Kasi sa mga ibang survey, 4 lang daw ang nakapasok sa PDP Laban. Nalungkot si Tatay Digong kasi hindi na napagbigyan ng mga pro Duterte or mga DDS ang kanyang kahilingan na ipasok ang PDP Laban. Nalungkot si Tatay Digong, mga kabibig. So yun mga kabibig, ito yung latest ngayon survey. Ang layo ni Lacson, ni Castro, ang layo talaga. Si Marcos, 24 na lang si Amy Tulfo Erwin, 25. Ang layo pala ni Erwin. Tulfo Erwin, malayo talaga. Si Pacquiao, number 36 na lang. Revilla, number 40. Di ba? So, pang ilan si Villar? Villar, number 31st. So, si Hunasan, ano natin si Hunasan ha? Hunasan, nasa ba si Hunasan? Hunasan, wala yata si Hunasan dito, no? Hindi ko nakita. Pang ilan si Revillame, 53. Tulfo Ben, 34. Si Revillame, 34 si Revillame, 33 si Tulfo. Nasaan ba si Hunasan? Parang hindi ko kita yung pangalan ni Hunasan dito. Diba? Ito yan, Ay, si Abalos, pang ilan? Number 16. Diba? Ay, Hunasan, number 14. Diba? Number 14 si si Espiritu, number 15. Diba mga kabibig? So, my advice si Sas Rogando Sasot sa ating lahat. At pakinggan natin kung ano ang advice ni Sas Rogando unahin natin si Banat Bay. Ano ang kanyang advice para sa ating lahat? Kasi yung iba, parang naguluhan kung iboboto ba nila si Amy Marcos or hindi. Baka mag-leave the blank na lang sila sa number 11 at number 12. May advice si Banat Bay? Kung mga nagtatanong sa akin kung iboboto ko daw si Senator Amy, idadagdag ko po ba siya doon sa 10? Una-una sa lahat, mga kababayan, dapat nyo pong dagdagan yung 10. Wag lamang nyo ililive yan ng blank kasi delikado, baka i-shade pa ng ibang tao yan. Kaya mabuti na mo lang yan, lagyan mo ng 2, pag-aralan mo ng mabuti. Ngayon, si Senator Amy ba ay aking isasama doon? As of now, hindi. Gusto ko yung ginagawa niya sa Senado, pero hindi ibig sabihin nun isasama ko na kagad siya. Hindi naman po pwede nating mahusgahan ng tao sa isang gawain lamang. Kailangan po consistency sa buong kanyang paninindihan bilang senador at bilang mga local government official. Yun ang una ko. Pangalawa, meron na akong nakalagay doon sa 2 kong yun. So, hindi po siya kasali doon. Nandun si Busita at si Villar. Salamat po. Yung mga nagtatanong sa akin kung iboboto ko daw si Senator Amy, idadagdag ko po ba siya doon sa 10? Una-una sa lahat, mga kababayan, dapat nyo pong dagdagan yung 10. Wag lamang nyo ililive yan ng blank kasi delikado, baka i-shade pa ng ibang tao. Alam niyo na ha, wag ng blank, baka i-shade daw ng ibang tao. Ito din ang advice ni Sas Rogando Sasot, mga kabibig, na wag maglagay ng blanco, baka may hokus-pokus at makuha ng iba. Ito ang sinabi ni Sas Rogando Sasot, mga kabibig. Makinig tayo. Kailangan yung i-vote straight ang Duterte. Hindi po pwede. Kailangan vote straight Duterte. Huwag kayong mag-iiwan ng blanco sa mga senador dahil ang gagamitin sa cheating. Sinasabi ko sa inyo, yung undervote na count, i-distribute nila yan. Okay? Kaya huwag kayong mag-undervote. 10 plus 2. Huwag kayong boboto ng kahit sinong kakamping. Huwag niyong iboboto ang mga kandidatong nag-uumpisa sa letter T, ang apelyido. Kailangan Bongo should be number 1. De La Rosa should be number 2 in the counting. Ganyan Bongo, De La Rosa. Pwede naman De La Rosa number 1, pero ngayon kasi namamayagpag si Bongo Okay? At wala dapat kakamping candidates ang pumasok. Tama na yan, na-i-plus natin yung Senadoro. No? And I'm pretty sure, yung kabilang
yung kabilang parlor, dinadala naman nila yung Kiko Bam. Ayaw lang sabihin ni Kiko Bam na dinadala rin naman sila ng alyansa. Pero kailangan yung i-vote straight ang Duterte. Pakinggan niyo ulit. Hindi po pwede. Kailangan vote straight Duterte, huwag kayong mag-iiwan ng blanco sa mga senador dahil ang gagamitin sa cheating. Sinasabi ko sa inyo, yung Oh, yun mga kabibig ha. Yun ang advice ni Sasol Gando Sasot at ni Banat Bay. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.